Martes ng umaga noon at habang humihigop ako ng karaniwan kong tasa ng kape, wala akong ideya na isang simpleng text message lang ang tuluyang magbabago sa paraan ng pagtingin ko sa pamilya ko. Ang pangalan ko ay Andrea Quinn. 35 taong gulang ako at sa halos buong buhay ko ako ang naging fixer ng pamilya, ang taong laging sumasalo sa problema, nagbabayad ng bills at nagpapanatili ng kapayapaan. Sanay na akong isakripisyo ang oras ko, pera ko, at kahit pride ko para lang siguraduhing maayos ang lahat para sa kanila. Pero hindi ko inakalang isang araw ay ibabato rin nila pabalik sa akin ang lahat ng kabutihang ginawa ko. Nang mag-vibrate ang cellphone ko, inakala kong work email iyon o kaya naman ay sweet message mula sa boyfriend ko. Pero hindi. Text iyon mula sa kapatid kong lalaki, isang maikling linya na nagpabagsak ng sikmura ko. Huwag ka nang pumunta. Pangpamilya lang ang kasal. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Gumastos ako ng $23,000 para sa marangyang ballroom wedding niya sa Dallas. Ako ang nagbayad ng deposit sa venue catering at maging ng custom invitations nila. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe habang bawat salita ay parang mas lalong tumatagos sa dibdib ko. Nang tawagan ko siya para tanungin kung bakit natawa lang siya nang may paghamak at sinabing hindi raw ako bagay sa vision nila para sa malaking araw nila. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatype ang sagot ko. Understood. Pero sa loob ko, magulong umiikot ang isip ko. $23,000. Mga taon ng pagsalo sa utang niya. Hindi mabilang na bills na ako ang nagbayad. At ngayon, bigla na lang akong hindi parte ng pamilya. Masakit at mapait ang ironiya nito. Nakatitig ako sa payment confirmations sa laptop ko, bawat isa ay malamig na paalala ng lahat ng isinakripisyo ko para sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, walang luha, walang pagmamakaawa, at wala nang pagyuko para lang makuha ang approval nila. 30 minuto matapos kong matanggap ang text na iyon, gumawa ako ng desisyon, isang desisyong tuluyang magpapayanig sa perpektong wedding na pinapangarap niya at magpapaalala sa kanya na kahit ang pinakamahabaning tao ay may hangganan din. Pero bago ko ikwento ang susunod na nangyari, mag-comment muna kayo sa ibaba kung anong oras na ngayon at kung saang syudad kayo nanonood. Gusto kong makita kung hanggang saan na nakarating ang kwentong ito. Pagsapit ng tanghali, nakatitig pa rin ako sa laptop ko habang bukas ang bank statements ko. Nanlamig na ang kape ko, hindi ko na halos nahawakan mula nang mabasa ko ang text na iyon kaninang umaga. Binuksan ko ang email ko at hinanap ang confirmation ng $23,000 na ipinadala ko para sa wedding venue ni Justin Quinn, isang napakagarang ballroom sa Dallas na paulit-ulit nilang sinasabing dream venue nila ni Marissa Reed. Parang nanunuyang nakatitig sa akin ang resibo, isang malinaw na paalala ng bawat dolyar na ibinuhos ko para sa pangarap nila. Nag-scroll pa ako at may iba pa akong nakita. $1,200 para sa overdue utilities ng apartment nila noong nakaraang tag-init. $2,500 para sa pagpapaayos ng kotse ni Marisa nang masira ang sedan niya. $4,000 para sa custom leather sofa na kailangan daw nila para ma-impress ang social circle nila. Sa bawat email na binubuksan ko ay lalo lang sumisikip ang dibdib ko, parang ledger ng lahat ng isinakripisyo ko para sa kaginhawaan nila. Lumapit si Caleb, ang boyfriend ko, at sinilip ang screen. 36 na taong gulang siya at siya lang palagi ang nakakakita ng mga bagay na matagal kong binabaliwala. Hindi ka ATM nila, Andrea, sabi niya sa kalmado pero matatag na boses. Hanggang kailan mo ito gagawin? Malalim na tumama sa akin ang tanong niya at napilitan akong balikan sa isip ang lahat ng taon na ginugol ko bilang family fixer. Binayaran ko ang phone plans ni Justin, ang designer dresses ni Marisa para sa engagement photos nila, maging ang grocery bills nila kapag nagkakaproblema siya. Lahat iyon para lang mapanatili ang kapayapaan. Pero anong klaseng kapayapaan ba ang kapalit noon? Binuksan ko ang folder ng mga lumang invoices at natigilan ang mga daliri ko sa isang $3,000 na payment para sa engagement party nila sa rooftop lounge. Napahigpit ang paghinga ko nang bilangin ko ang kabuuan, lampas $30,000 na pala ang naibigay ko sa loob ng maraming taon. Hindi lang pera ang mga numerong iyon.
oras ko iyon ipon ko. At tiwala ko na basta ko na lang ibinigay ng hindi nagdadalawang isip. Binuksan ko ang isa pang email mula naman ito sa manager ng ballroom na nagkukumpirma sa bayad ko at nagdedetalye ng setup ng venue, crystal chandeliers, marble floors at malaking stage para sa perfect vows nila. Ako pa mismo ang nakipag-negotiate para makakuha sila ng $2,000 discount. Isang bagay na hindi man lang nila pinasalamatan. Masakit alalahanin ang mga oras na ginugol ko sa pakikipag-usap sa telepono habang pinagsasabay ang sarili kong trabaho para lang sa isang gratitude na bigla na lang nawala. Humigpit ang pangako habang tuluyan kong napagtanto kung gaano nila ako kadaling itinapon. Hindi lang pala ako nagpopondo ng wedding nila. Binubuhay ko na pala ang buong lifestyle nila. Umupo si Caleb sa tabi ko at muling tiningnan ang bank app ko para kumpirmahin ang mga transfers. Mas deserve mo ang mas maayos dito, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. Hindi lang comfort ang mga salita niya. Isa iyong salamin na nagpapakita ng katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Nag-text si Angela. Ang best friend ko at isa ring event planner nagtatanong kung pwede kaming magkita para pag-usapan ang charity gala na ilang buwan ko nang ipinapanukala. Wala siyang alam sa kaguluhan ng pamilya ko pero may kung anong sindi ang mensahe niya sa loob ko. Bakit ko nga ba pinupunduhan ang buhay nila imbes na ang sarili kong pangarap na isip ko ang charity gala? Isang gabing may layunin at hindi obligasyon, mga mesang nababalutan ng puting linen habang ang mga bisita ay nagtitipon para makalikom ng pondo para sa lokal na shelter. Isa iyon sa mga bagay na kaya kong buuin para sa sarili ko, isang bagay na tunay na akin. Ang ideyang iyon ang nagpakatatag sa akin. Binuksan ko ang spreadsheet at nagsimulang ilista ang bawat gastusing sinaloko para kina Justin at Marisa, mga pet sa halaga dahilan mula sa utility bills hanggang sa sobrang mahal na sofa nila. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ko sa keyboard habang bawat entry ay lalong nagpapalinaw sa isip ko. Nagdagdag pa ako ng column para sa notes kung saan isinulat ko ang mga pangakong babayaran ka namin agad o ngayon lang naman ito. Hindi lang nasa mga numero ang katotohanan. Nasa paulit-ulit na pattern ng mga hinihingi nila at sa bulag kong pagiging mapagbigay. Sinave ko ang file at pinangalanan itong family costs. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa pagtanggap sa realidad ko. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng text kay Justin habang matatag ang mga daliri ko sa pagtatype. Bakit hindi ako invited sa wedding mo? Maikli at diretso kong tanong habang mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa halo-halong galit at disbelief. Gumastos ako ng $23,000 para sa ballroom nila sa Dallas bukod pa sa mga taon ng pagsaloko sa mga problema nila. Nanatiling tahimik ang cellphone ko sa loob ng 10 minuto bago ito nag-vibrate. Lumiwanag ang reply ni Justin sa screen. Pinapanatili naming intimate ang wedding, Andrea. Hindi ka bagay sa vibe. Masyado kang maraming baggage para sa elegant aesthetic namin. Matalim at mapanuyang tumama sa akin ang mga salita niya, parang ang lahat ng sakripisyo ko ay isang mantsa lang sa perpektong araw nila. Elegant aesthetic. Nakatitig lang ako sa mensahe habang ang sarcasm niya ay humihiwa sa lahat ng taon ng pagtitiwalang ibinigay ko sa kanya. Hindi man lang siya nag-abalang tumawag. Basta na lang niya ibinato ang insultong iyon sa text na parang wala lang. Muling tumunog ang cellphone ko, pero pagkakataong ito si Dad. Andrea, huwag kang gumawa ng gulo, sulat niya. Alam mong mahalaga ang wedding na ito. Panatilihin mo ang kapayapaan. Bit-bit ng tono niya ang pamilyar na bigat na matagal nang nagtutulak sa akin para lunukin ang sariling damdamin alang-alang sa family harmony. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone habang pumuputi ang mga buko ng mga daliri ko at paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang lahat ng pagkakataong sinabihan akong umurong, magbigay pa at manahimik na lang. Hindi nakikiusap si Dad. Inuutusan niya akong palampasin ang pang-insulto ni Justin. Hindi ako sumagot, hindi pa. Ang ideya ng keeping the peace ay parang pagtataksil na sa sarili ko at hindi na ako handang magpakumbaba ulit. Tinawagan ko si Angela habang nanginginig ang boses ko habang ikinukwento ang text ni Justin at ang mensahe ni Dad. Tahimik lang siyang nakinig, matatag at hindi agad nagbibigay ng advice o awa. Ang bigat niyan.
Sabi niya sa huli habang neutral ang tono at halatang abala rin sa sariling problema sa event ng client niya. Hindi niya sinubukang ayusin ako at ayos lang iyon. Hindi naman ako naghahanap ng tagapagligtas. Kailangan ko lang ilabas ang lahat ng malakas para tuluyang maramdaman ang bigat ng pagtataksil nila. Nang matapos ang tawag, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sarili kong mga salita. Ang masakit na katotohanang basta na lang akong itinapon ng sarili kong kapatid. Binuksan ko ulit ang laptop ko at tinignan ang email chain ko kasama ang booking manager ng ballroom. Nakalagay sa subject line ang final payment details at mabilis kong binasa ang terms. May natitirang $10,000 na kailangang bayaran bukas para tuluyang mas-secure ang venue. Nakatigil ang cursor ko sa reply button. Kapag kinansela ko ang bayad na iyon, posibleng tuluyang matigil ang wedding nila. Kumabog ng malakas ang dibdib ko sa ideyang iyon. Hindi iyon paghihiganti. Isa iyong paraan para bawiin ang para sa akin. Muli kong binasa ang kontrata habang sinusuri ang refund policy at iniisip ang magiging epekto ng lahat. Kaya ko ba talagang gawin ito? Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa respeto. Isang bagay na malinaw na wala sina Justin at Dad para sa akin. Pumasok si Caleb at agad napansin ang tensyon sa mukha ko. Wala kang utang sa kanila, sabi niya habang umuupo sa tapat ko. Matatag ang boses niya, hindi mapilit habang pinapaalala sa akin ang spreadsheet na ginawa ko kanina, ang listahang naglantad sa lahat ng taon nang walang tigil nilang paghingi. Sapat na ang naibigay mo. Andrea, protektahan mo naman ang sarili mo. Sa edad na 36, may kakaibang paraan si Caleb para putulin ang mga pagdududa ko, hindi sa pamamagitan ng malalaking salita, kundi sa tahimik na katotohanan. Parang kalasag na bumalot sa desisyon ko ang mga sinabi niya. Hindi ko na kailangang maging family fixer. Isinara ko ang laptop, hindi pa ganap na buo ang desisyon ko, pero mas malinaw na kaysa dati. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng punto ko. Tungkol ito sa paninindigan para sa sarili kong halaga. Kinaumagahan nag-log-in ako sa payment portal ng venue. Nakatigil ang cursor ko sa cancel payment button habang nakatitig sa akin ang natitirang $10,000 final deposit para sa ballroom wedding ni Justin sa Dallas. Nakapagbigay na ako ng $23,000 pero ito na ang linyang hindi ko natatawirin. Pinindot ko ang button at kinumpirma ang cancellation habang malamig ngunit matatag ang desisyon ko. Ilang segundo lang ang lumipas at may automated email nang dumating na nagsasabing voided na ang transaction. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa kakaibang linaw ng isip na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi lang ako basta humihinto sa isang bayad. Binabawi ko ang dignidad ko matapos ang maraming taon ng pagiging wallet nila. Pakiramdam ko ay pinal na ang desisyong iyon, parang pagsasara ng kabanatang matagal ko nang dapat tinapos. Ilang oras lang ang lumipas at nag-vibrate ang cellphone ko dahil sa forwarded message mula sa venue manager para kay Justin. Dahil sa hindi pagbabayad ng final deposit, ikinalulungkot naming ipaalam na kanselado na ang inyong event. Wala na ang ballroom ang pinapangarap na entablado ni Marisa para sa elegant nilang kasal. Naisip ko ang mukha ni Justin habang unti-unting guguho ang mayabang niyang kumpiyansa. Tinawag niya akong baggage pero ngayon ang perpektong wedding niya mismo ang unti-unting nasisira. Formal at walang emosyon ang email ng manager habang ipinapaalam na nagsimula na silang ibigay ang schedule sa ibang kliyente. Wala akong naramdamang tuwa. Tanging tahimik na katiyakang tama ang ginawa ko para sa sarili ko. Tumawag ang cellphone ko at si Patricia, ang nanay ko, ang nasa kabilang linya. Andrea, paano mo nagawa ito? Sigaw niya habang puno ng akusasyon ang boses niya. Napaka-selfish mo. Sinisira mo ang kaligayahan ni Justin dahil lang sa petty mong sama ng loob. Masakit ang mga salita ni Mom habang ipinipinta niya akong kontrabida at ipinagtatanggol ang entitlement ng golden boy niya. Hindi man lang niya tinanong kung bakit ko kinansela ang bayad. Wala siyang pakialam sa $23,000 na ginastos ko. Ang mahalaga lang sa kanya ay si Justin. Nanatili akong kalmado habang sumagot. Ma'am, tapos na akong tustusan ang buhay nila. Napabuntong hininga siya at pilit akong pinapabalik sa dati para raw sa kapakanan ng pamilya. Pero ibinaba ko ang tawag habang nanginginig ang mga kamay ko, ngunit matatag ang isip ko.
Ilang minuto lang ang lumipas at sumabog ang family group chat. Sunod-sunod ang messages ng mga tita at pinsan ko. May ilan na galit dahil sinabutahe ko raw ang kasal ni Justin, habang ang iba naman ay tahimik lang. Pagkatapos ay may mga private messages na dumating. Sumulat ang pinsan kong si Lisa. Tama ang ginawa mo. Matagal ka na nilang ginagamit. Sumang-ayon din si Uncle Mark at sinabing matagal na niyang napapansin ang ugali ni Justin. Maliit man ang suporta nila pero pakiramdam ko ay lifeline iyon patunay na hindi ako ang halimaw na ipinapakita ni Mom. Ipinakita ng gulo sa group chat kung gaano kahati ang pamilya namin pero hindi ako sumali sa away. Nakapagdesisyon na ako at hindi na nila ako mahihila pabalik. Gumawa ako ng email para kay Justin at inattach ang cancellation notice mula sa venue. May utang ka sa akin na $23,000 para sa lahat ng binayaran ko, sulat ko, habang pinananatiling matalim at profesional ang tono ko. Dito na ito nagtatapos. Nang ma-send ko iyon, ay para akong nakapagbaba ng matagal ng pasan. Hindi sumagot si Justin pero alam kong nakita niya iyon. Kumakalat na rin sa mutual friends namin ang mga desperadong text ni Marisa. Pero wala na akong pakialam sa panik nila. Itinayo nila ang pangarap nila sa likod ko at tapos na akong magpabuhat sa kanila. Umupo si Caleb sa tabi ko habang binubuksan ang kontrata ng venue sa laptop niya. Siguraduhin nating walang butas ito, sabi niya, habang binabasa ang fine print. Itinuro niya ang clause na nagpapahintulot sa cancellation kapag hindi nabayaran ang final deposit. Isang malinaw na kumpirmasyong legal ang ginawa ko. Ang kalmadong focus niya ang nagpatatag sa akin paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Isa-isa naming chinek ang bawat detalye, mga pet sa halaga at terms para masiguradong hindi ito kayang baluktutin ni Justin laban sa akin. Hindi maingay ang suporta ni Caleb pero matibay ito, parang pader na maaasahan kong sandalan. Isinara ko ang laptop habang alam kong naprotektahan ko ang sarili ko. Hindi ito tungkol sa pananakit sa kanila. Tungkol ito sa pagbawi ng para sa akin. Makalipas ang 2 araw, muling nagliwanag ang cellphone ko dahil sa sunod-sunod na notifications. Binuksan ko ang Instagram at naroon agad ang post ni Justin. Isang makinis at perpektong larawan nila ni Marisa mula sa engagement shoot nila na may caption na, "May mga taong masyadong selfish para ipagdiwang ang pagmamahal." Pinili ng kapatid ko na sirain ang wedding namin. Parang apoy na sumunog sa dibdib ko ang salitang selfish. Isa na naman itong pampublikong paninira matapos kong kanselahin ang $10,000 venue deposit nila. Hindi niya binanggit ang $23,000 na naibayad ko na para sa ballroom nila sa Dallas o ang mga taon ng pagsalo ko sa buhay nila. Sunod-sunod ang comments, mga kaibigan niyang tinatawag akong walang puso at mga estrangherong nakikisali kahit wala silang alam sa totoo. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kapal ng muka ng kasinungalingan niya. Si Justin, na eksperto sa pagpapaganda ng imahe, ay ginawa na namang social media spectacle ang problema ng pamilya namin. Nang hapon ding iyon, tumunog ang doorbell at pagdating ko sa pinto ay si Marisa ang naroon habang mahigpit na hawak ang designer bag niya. "Kailangan mong bayaran ang venue," Andrea madiin niyang sabi habang naniningkit ang mga mata niya. "Sinisira mo ang araw namin." Parang may utang pa rin ako sa kanya na para bang hindi sapat ang $23,000 na nailabas ko na. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang spreadsheet na ginawa ko ilang araw na ang nakalipas ang listahan ng lahat ng ginastos ko para sa kanila, utilities nila, pagpapaayos ng kotse niya, sofa nila. Sapat na ang naibigay ko, sabi ko, habang ipinapakita sa kanya ang total na lampas $30,000. "Humanap kayo ng ibang paraan." Namula ang mukha ni Marisa pero hindi siya sumagot. Basta na lang siyang tumalikod at nag-walk out habang may binubulong tungkol sa pagtataksil ko. Nanatili akong matatag, hindi natitinag ang desisyon ko na hindi na maging bangko nila kailanman. Nasa kusina si Caleb at tahimik na pinapanood ang nangyari. Kailangang akuin ni Justin ang resulta ng ginawa niya. Sabi niya sa kalmado pero matatag na tono. Matagal mo na silang binubuhat. Nakahalukip-kip siya habang ang tahimik niyang lakas ang lalo pang nagpapatatag sa akin. Hindi man siya nagsisigaw pero tumagos ang mga salita niya sa natitira kong guilt, pinapaalala sa akin
na ang mga desisyon ni Justin hindi ang akin ang nagdala sa kanila sa gulong ito. Tinuro niya ang laptop ko at sinabing baka gusto kong tingnan ang update mula sa venue. Pero hindi pa ako handang bumalik sa kaguluhan nila. Malinaw ang punto ni Caleb, hindi ko na responsibilidad ang mga problema nila. Binuksan ko ang Twitter habang nakahinto ang mga daliri ko sa keyboard. Hindi ko hahayaang ang post ni Justin ang magdikta kung sino ako. Nag-type ako ng isang simpleng tweet. Nagbayad ako ng $23,000 para sa kasal ng kapatid ko, tapos hindi pala ako invited. Tapos na akong magpagamit. Pinindot ko ang send ng maikli lang at direkta, walang drama. Ilang minuto lang at bumuhos agad ang retweets at replies. Gulat ang mga tao at may ilan pang nagbahagi ng sarili nilang kwento tungkol sa betrayal ng pamilya. Hindi tungkol sa paghihiganti ang tweet ko. Tungkol ito sa pagsasabi ng totoo. Patuloy ang pagpasok ng notifications, parang alon ng mga estrangherong nagpapatunay sa matagal ko nang alam, pero hindi ko masabi ng malakas na deserve ko ng mas maayos kaysa rito. Nag-text si Angela ng gabing iyon. Maikli lang ang mensahe niya. Bumabagsak na ang post ni Justin. Tinatawag na siyang sinungaling ng followers niya. Wala siyang ibinigay na sympathy or advice, simpleng update lang habang abala pa rin sa event planning hustle niya. Binuksan ko ulit ang Instagram at tama siya. Bumaliktad na ang comment section ni Justin. Tahimik na ang mga kaibigan niyang unang dumepensa sa kanya habang ang iba ay nagsisimula ng magtanong. Nasaan ang $23,000 na binayaran niya, sulat ng isang user? Isa naman ang tumawag sa kanya na ungrateful. Hindi ko layuning ipahiya siya sa publiko, pero pakiramdam ko ay hustisya iyon, ang unti-unting pagbagsak ng maingat niyang binuong imahe. Hindi ako nag-reply kay Angela. Basta ibinaba ko lang ang cellphone ko at hinayaang ang katotohanan na mismo ang gumawa ng trabaho nito. Sumandal ako sa upuan habang pinapanood ang patuloy na paglaki ng reach ng tweet ko. Hindi mahalaga ang numbers kundi ang linaw na dala nito. Itinayo ni na Justin at Marisa ang buhay nila sa mga sakripisyo ko, tapos ginawa pa nila akong kontrabida nang tumigil ako. Umupo si Caleb sa tabi ko habang binabasa ang replies at bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Hindi na ako lumalaban para sa approval nila. Tungkol ito sa pag-aari ng sarili kong kwento, hindi ng kanila. Pagsapit ng linggo, nag-notify ang bank app ko dahil sa 3 deposits. Binuksan ko ito at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang notifications, $10,000, $8,000 at $5,000, kabuuang $23,000 na utang ni Justin para sa nakanselang ballroom wedding niya sa Dallas. Walang mensahe, walang apology. Mga malamig na bank transfers lang, malamang ay dahil sa social media backlash matapos ang tweet ko. Bumalik sa kanya ang Instagram smear campaign niya habang sunod-sunod siyang kinukwestiyon ng mga followers niya dahil sa pagiging ingrato. Nakatitig ako sa mga numero habang may halo ng ginhawa at pagod na dumaloy sa akin. Hindi ito tagumpay. Isa itong paniningil. Nagbayad si Justin pero nanatili pa rin ang sugat ng pagtataksil niya, isang sakit na hindi kayang ayusin ng pera. Nakipagkita sa akin si Angela para magkape ng hapong iyon at sa unang pagkakataon ay tila nawala ang karaniwan niyang event planner chaos. Naglagay ka ng limitasyon, Andrea, sabi niya, habang hinahalo ang latte niya. Kapangyarihan iyon. Malalim na tumama sa akin ang mga salita niya dahil iyon ang unang beses na higit pa sa simpleng neutral nod ang ibinigay niya sa buong gulong ito. Yumuko siya ng bahagya habang seryoso ang tingin sa akin. Hindi ka lang bangko nila. Ikaw si Andrea, huwag mong hayaang nakawin nila iyon. Humigop ako ng kape habang unti-unting lumulubog sa akin ang suporta niya. Isang tahimik na pagpapatunay na tama ang ginawa ko para sa sarili ko. Muling nag-vibrate ang cellphone ko dahil sa text mula kay Patricia Quinn, ang nanay ko. Andrea, patawarin mo si Justin. Kailangan nating maghilom bilang pamilya. Mas mahinahon ang tono niya pero ramdam pa rin ang bigat ng expectation sa likod ng mga salita niya. 2 beses kong binasa ang mensahe habang sumisikip ang dibdib ko dahil sa pamilyar niyang pagsusumamo para sa family harmony.
Hindi niya man lang kinilala ang sakit ko o ang mga taon na ginugol kong tustusan ang buhay ni Justin. Nag-type ako ng sagot. Ma'am, tapos na akong ayusin ang mga problema niya. Pinindot ko ang send nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko siya tuluyang tinataboy, pero hindi ko na rin papasanin ang bigat ng mga hinihingi niya. Sunod-sunod na nagdatingan ang messages mula sa mga kamag-anak ko. Si Cousin Lisa, si Uncle Mark, pati si Aunt Claire. Ipinaglaban mo ang sarili mo, sabi ni Lisa. Matapang iyon. Dagdag naman ni Mark, proud kami sa'yo, Andrea. Parang gamot ang mga salita nila. Patunay na hindi lahat ay nakikita ako bilang kontrabidang ipininta ni Mom. Isa-isa kong binasa ang mga text nila habang lalo lang nitong pinatatag ang desisyon kong tumigil na sa pagsalo kay Justin. Hindi man maingay ang suporta nila pero totoo ito, parang koro ng mga boses na unti-unting nilulunod ang guilt na pilit pinaparamdam ni Mom. Binuksan ko ang family group chat habang nakahinto ang hinlalaki ko sa pangalan ni Justin. Malakas ang sinasabi ng pananahimik niya mula nang maibalik niya ang pera. Nagbayad siya pero hindi niya kayang harapin ako. Pinindot ko ang remove at tinanggal siya sa group chat. Parang may mabigat na kadena na naputol matapos ko iyong kaladkarin ng maraming taon. Wala si Marisa sa group, pero ang pagtanggal kay Justin ay parang tuluyan ng pagsasara ng pinto para sa kanilang dalawa. Hindi ko na kailangan ang approval nila o ang drama nila. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay tunay na akong malaya. Wala nang tanikalang nakagapos sa papel ko bilang family fixer. Pumasok si Caleb at napansin ang maliit kong nangiti. Kailangan mo ng pahinga, sabi niya, habang inilalabas ang cellphone niya para ipakita sa akin ang website ng isang state park. Mag-picnic tayo next weekend. Hiking fresh air tayong dalawa lang. Simple lang ang ideya niya, pero may kung anong gumaan sa loob ko. Isang pagkakataong ituon naman ang pansin ko sa sarili kong buhay. Magkatabi kaming umupo habang pinaplano ang mga trail na dadaanan at mga snacks na dadalhin, at ang tahimik niyang presensya ay paalala na hindi ako nag-iisa. Hindi ko na sinusubukang ayusin ang sirang pamilya. May bago akong binubuo para sa sarili ko. Pagsapit ng Martes, bumiyahe kami ni Caleb papunta sa isang tahimik na lawa. Kumikislap ang tubig sa ilalim ng araw sa umaga habang inilalatag namin ang kumot malapit sa pampang at inilalabas ang mga sandwich at iced tea. Presko ang hangin, malayo sa kaguluhang ilang linggo ring sumakal sa akin. Naghagis si Caleb ng maliit na bato sa lawa at pinanood naming kumalat ang mga alon habang napabuntong hininga ako. Unti-unting hinahayaang mawala sa isip ko ang drama nila Justin at Marisa sa unang pagkakataon. Nag-usap kami tungkol sa simpleng mga bagay, trabaho, paborito naming hiking trails at isang bagong restaurant sa bayan. Ang kapayapaan ay wala lang sa tanawin. Nasa katotohanang nagtakda ako ng boundaries at hindi ko iyon binali. Sumandal ako kay Caleb habang nakayakap siya sa akin at pakiramdam ko ay mas magaan ako kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Nag-vibrate ang cellphone ko dahil sa mensahe mula sa isang mutual friend na nagkukuwento tungkol kay Justin. Ang Instagram post niya, iyong tumawag sa akin na selfish, ay naging dahilan para mawalan siya ng malaking marketing contract mula sa isang boutique brand sa Dallas. Ayaw daw ng mga kliyente na maiugnay ang pangalan nila sa isang taong ipinahiya sa publiko ang kapatid niyang siyang nagpondo ng wedding niya. Lumaki pa raw ang backlash at unti-unting lumalayo ang mga industry contacts niya. Hindi ako napangiti sa balitang iyon. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Ang mga desisyon ni Justin ang nagtulak sa kanya rito at hindi ko na responsibilidad na saluhin siya. Sarili niyang bigat ang mga consequence ng mga ginawa niya. May isa pang mensaheng dumating, may kasamang link ng online listing. Ipinagbibili raw ni Marisa ang mga designer jewelry niya, isang diamond necklace, mga gold earrings, pati bracelet na ginamit niya sa engagement photoshoot nila. Nakasulat sa listing na kailangan nila agad ng pera para sa wedding expenses, malinaw na senyales na desperado silang punan ang gastos matapos makansela ang ballroom. Nag-scroll ako sa mga larawan habang nakikilala ang mga alahas na minsan ko ring hinangaan. Hindi ako nakaramdam ng awa sa desperasyon niya, kundi tahimik na pagtanggap lang na sila ni Justin ay sa wakas hinaharap na ang resulta ng mga desisyon nila.
Matagal silang sumandal sa akin at ngayon ay napipilitan silang matutong tumayo ng mag-isa. Isa pang text mula sa pinsan kong si Lisa ang nagdala ng balita tungkol sa epekto nito sa buong pamilya. Sina Patricia Quinn at Stephen Quinn, ang mga magulang ko, ay unti-unti nang nawawalan ng suporta mula sa mga kamag-anak. Ayon kay Lisa, hindi na dumalo sina Aunt Claire at Uncle Mark sa lingguhang brunch ni Mom dahil pagod na silang makita itong patuloy na ipinagtatanggol si Justin habang binabaliwala ang panig ko. Pati ibang mga pinsan ay lumalayo na rin at palihim na pinag-uusapan ang bulag na pagkampi ni na Mom at Dad sa anak nilang lalaki. Wala akong naramdamang tuwa, kundi kakaibang katahimikan lang. Hindi ako ang dahilan ng paglayo nila. Bunga iyon ng paboritismo nilang matagal ko nang nakikita, pero ngayon ko lang tuluyang piniling harapin. Nagpadala si Angela ng mga larawan mula sa charity gala na inorganisa niya iyong event na napag-usapan namin ilang linggo na ang nakalipas. Makikita sa mga larawan ang elegante at puting mga mesa, malambot na ilaw at masasayang bisitang nagtitipon para makalikom ng pondo para sa isang lokal na shelter. Magugustuhan mo ito, Andrea, text niya. Sumama ka sa susunod. Walang halong awa o unsolicited advice ang imbitasyon niya, simpleng totoong paanyaya lang para maging bahagi ng mundo niya. Napangiti ako habang iniisip ang sarili ko roon, hindi bilang fixer, kundi bilang bisita, malayang mag-enjoy sa isang bagay na tumulong akong mabuo. Ang mensahe ni Angela ay paalala ng mga bagay na kaya kong likhain kapag tumigil na akong buhatin ang ibang tao. Nang gabing iyon, may email akong natanggap mula kay Aunt Claire. Tama ang ginawa mo, Andrea, sulat niya. Kailangan ng tapang para magtakda ng boundaries at nasa likod mo kami. Sumang-ayon din sina Uncle Mark at Lisa sa sarili nilang mga mensahe habang pinupuri ang lakas ko. Ang mga salita nila ay parang kalasag na bumalot sa akin, tinatabunan ang guilt na matagal na sinusubukang itanim ni Mom sa isip ko. Hindi lang pala ako nag-iisa sa laban na ito. Ang pamilya ko ay hindi lang sina Justin at ang mga magulang ko. Kasama rin dito ang mga taong nakakita ng tunay kong halaga at sumuporta sa paninindigan ko. Isinara ko ang laptop ko habang alam kong pinili ko ang sarili ko at sapat na iyon. Makalipas ang isang linggo, tahimik ang inbox ko pero mas magaan ang puso ko. Binuksan ko ang contacts sa cellphone ko, hinanap ang pangalan ni Justin at pinindot ang delete. Nawala ang numero niya sa screen, tuluyang pinuputol ang huling koneksyon naming dalawa. Matapos ang mga taon ng pagpondo ko sa buhay niya, ang $23,000 para sa ballroom wedding niya sa Dallas at hindi mabilang na iba pang gastusin, tapos na ako. Nanatili ang pangalan ni Marisa sa contacts ko pero formalidad na lang iyon. Wala na akong narinig mula sa kanya matapos niya akong subukang i-guilty para magbayad pa. Ang pagbura kay Justin ay hindi galit. Isa iyong malinaw na desisyon. Masyado na akong matagal na nakatali sa mga hinihingi niya at ang pagputol sa kanya ay parang pagbawi sa sarili kong espasyo. May dumating na sobre mula kay Patricia Quinn, ang nanay ko, at agad kong nakilala ang maayos niyang sulat kamay sa harap nito. Sa loob ay may liham na humihingi ng paumanhin para sa mga misunderstandings at nagsusumamong mag-move forward kami bilang pamilya. Mas malambot ang mga salita niya kaysa sa dati niyang mga sermon, pero hindi nito tinamaan ang totoong sakit ko. Ang mga tao na ginamit ako at ang pag-alis nila sa akin sa wedding ni Justin. Tinupi ko ang sulat at itinabi. Ang pananahimik ko ay isang desisyon, hindi pambabastos. Ang pagsagot ay maghihila lang sa akin pabalik sa paulit-ulit na cycle ni Mom ng pagdadahilan para kay Justin, at hindi na ako babalik doon kailanman. Nanatiling walang sagot ang liham. Isang boundary na pinili kong panindigan nang walang pagsisisi. Nang gabing iyon, tumawag ang cellphone ko at lumitaw ang pangalan ni Stephen Quinn, ang tatay ko, sa screen. Andrea, kailangan nating mag-usap, bungad niya habang mabigat ang tono ng boses niya dahil sa frustration. Hindi man lang niya ako kinamusta. Ang gusto lang niya ay makipagbati ako at panatilihing buo ang pamilya. Kaparehong pakiusap ni Mom. Hinayaan ko siyang magsalita pero hindi ako natinag. Dad, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko, sabi ko bago ko ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay binlock ko ang numero niya habang matatag ang mga daliri ko. Hindi naging madali ang pag-block kay Dad, pero kinakailangan iyon. Sapat na ang lahat ng naibigay ko
At dahil sa pagtanggi nilang makita ang panig ko, wala na akong ibang pagpipilian kundi gumuhit ng linya. Kumalat sa mga kamag-anak namin ang usapan tungkol sa paboritismo ni na mom at dad. Nag-text si Cousin Lisa na hindi na sinasagot ni Aunt Claire ang mga tawag ni mom dahil sawa na raw itong marinig na ipinagtatanggol si Justin habang binabaliwala ang ginawa ko. Ikinuwento naman ni Uncle Mark na sa isang family dinner ay tahimik lang sina mom at dad habang kinukwestiyon ng mga pinsan namin ang pagiging unfair nila. Ang bulag nilang pagkampi kay Justin ang unti-unting sumira sa relasyon nila sa sariling pamilya at iniwan silang isolated. Hindi ko iyon hiniling para sa kanila, pero nakita ko ito bilang bunga ng pagpili nilang protektahan ang kaginhawaan ng isang anak kaysa pakinggan ang katotohanan ng isa pa. Habang nakaupo ako sa desk ko, binalikan ko sa isip ang lahat ng itinuro sa akin ng paglalakbay na ito. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi tungkol sa pagpaparusa kina Justin mom o dad. Tungkol ito sa pagprotekta sa sarili kong halaga. Ilang taon akong naging safety net ng pamilya, sumasalo sa mga bills ni Justin at sa walang katapusang expectations nila para lamang itapon ng tumanggi ako. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi paghihigante. Respeto iyon sa sarili ko. Maaaring nawalan ako ng kapatid at lumamig ang relasyon ko sa mga magulang ko. Pero nakahanap naman ako ng linaw na hindi ko kailanman naramdaman noon. Sapat na ako at hindi ko kailangan ang approval nila para mapatunayan iyon. Ang katotohanan iyon ang naging sandigan ko mas matibay kaysa sa anumang guilt na pilit nilang itinanim sa akin. Sa lahat ng sumubaybay sa kwentong ito, maraming salamat sa pakikinig. Ibinahagi ko ang gulo ko, ang pagtataksil ni Justin, ang pagbagsak ng wedding nila at ang laban ko para manindigan dahil alam kong may ilan sa inyo na dumaan din sa kaparehong sitwasyon. Kung dumating na rin kayo sa puntong kailangan ninyong magtakda ng boundaries sa sarili ninyong pamilya, mag-iwan kayo ng comment sa ibaba. Ikuwento ninyo kung paano ninyo ipinaglaban ang sarili ninyo, ano ang nawala sa inyo, at ano ang natagpuan ninyo kapalit. Mahalaga ang mga kwento ninyo at gusto ko silang marinig.